na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapa-lockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kaysa sa pangsariling interes. Sa araw pong ito, kaya narito po ako ay out of respect again to the institution sapagkat ginagalang ko po ang National Bureau of Investigation bilang isang institusyon na napakaganda po ng reputasyon bilang premier law enforcement and investigative body ng ating bansa. Bagamat wala po tayong paggalang, paprangkahin ko na doon sa namumuno ngayon sa NBI na halatang-halata din po natin na papet ng Malacanang na ang papel lamang niya ay manggulo sa investigasyon. Sapagkat nakikita niyo naman po, lahat ay ginagawa. Alam niyo ba na bukas may bagong mga testigong 14 na darating sa Senado. Ngunit ang ginawa nila, kuno-kuno, chuchu-chuchu, meron daw threat sa Senado. Pinapa-lockdown ng NBI ang Senado para hindi lang makapasok. Alam niyo po kasi, the people who are now in power are fighting for their lives. Kasi alam nila ang mangyayari pagka lumabas itong flood control scandal kung sinong mastermind. Pero hindi po kami matitinag sapagkat we are not fighting for ourselves. We are fighting for the future of the Filipino people and our country. Mas malakas na motibasyon po yan kaysa sa pangsariling interes. Yung 14 na yun, Marines din? Marines din, oo. Mga kasamahan din nila na nagdala rin ng maleta. So, marami na po yan. Hindi ko nga maintindihan kung anong problema nila sa Marines. Sinabi na ni Gutesa na nag-deliver siya. Lumabas si Saldico. Ilang beses siyang nagpahayag na talagang may mga inutusan siyang magdala ng maleta. Then may lumabas na 18 na Marines na nagsasabing nagdadala sila ng maleta complete with videos, pictures. Bakit ayaw nilang paniwalaan? Pero si Madriaga, pinapaniwalaan nila. Walang video, walang picture, nag-iisa. So, alam na alam po natin ang ginagawa. Tinatago po nila. Everything that is happening now, including yung power struggle sa Senate, is all about concealing the truth tungkol dito sa flood control scandal. Attorney, hindi daw kayo credible. Kasi bakit daw si Lauren inalis sa listahan na dinawit din nila na may nakakatanggap ng kickback. Pero bakit tinanggal ng mga 18 ex-Marines po na... Ay hindi po akong abogado ng ex-Marines, ano? Abogado ako ni Mike Defensor. With respect to credibility, kung nga hindi credible na sinasabi nila, bakit ayaw nilang patawag? Bakit nagkaroon ng balasahan sa Senado para lamang yung 18 Marines ay hindi matawag? Di doon nila i-cross-examine sa loob ng Senado para kung nagsisinungaling, ebedi perjury yun, i-contempt nila, pakulong nila, ngunit ba't ayaw nilang harapin? Yun ang problema. Kung talagang hindi credible, tawagin nyo. Pag sinabing, pabago-bago pa ka pala, may motion to, di ba? Hold him in contempt for not telling the truth before the committee, kulong. Ba't ayaw nilang gawin? Attorney, bakit ngayon lang lumabas yung 14 pa? Siyempre, hindi naman madaling hindi naman pupunta sa party itong mga to Ang kalaban mo yung mga makapangyarihan na mga tao sa Pilipinas. Yung senador nga, kaya nilang ipakulong si Jinggoy para lang masira yung tinatawag na quorum at magkaroon ng kwestiyon. Ito pang mga Marines na ito, kayo naman siyempre, natatakot yun. Ito yun, tinatakot si Joel Villanueva. Dinidemanda kami. Kami, mga abogado na, dinidemanda kami. Patong-patong na demanda si Mike Defensor. Naging congressman na. Patong-patong na demanda. Dating general, patong-patong na demanda. We are up against the evil empire na they are fighting for their lives nga, katulad ng sabi ko. Kasi, disgrasya sila pag lumabas ang katotohanan. Pero katulad ng sabi kong muli, hindi kami titigil because we are not fighting for ourselves. Ano ba mahihita namin dito? Pero kailangan namin lumaban para sa kinabukasan ng bayan kasi, alam nyo mga kasama, padala naman ni Martin Romualdez yan. Aeroplano niya yan Ito ba, dalawa aeroplano nun Na aeroplano? Ito na... Pakita mo, ang kulit nitong langaw, Padala ng PCO yan May pito pa raw. Drone yan, drone. Hindi, teka, tapusin ko lang yung statement ko, Alam nyo, mga kasama, kapag nagtagumpay sila na matago ang flood control at ma-impeach, ma-convict si Sara Duterte, anong epekto? Mananatili yung pagnanakaw kasi nakalusot sila. Number 2, magkakaroon tayo ng Pangulo na hindi yun ang kagustuhan ng taong bayan. Ano mangyayari sa ating bayan? Wala na.
in 1 or 2 more generations para na tayong Bangladesh, para na tayong Somalia, baka failed state na tayo, baka narco state na tayo kasi lahat ng mga iniimbestigahan nun for drugs, ayan na naman, nasa poder na naman, si Mabilog, oh. Can you imagine? So, yan po ang pinaglalaban natin. Ano ba mapapala namin dito? Wala nang kaming hihiligin sa buhay. Po kanina ng 14 additional ex-Marines na lalagdag pa. Nabanggit na rin po kasi nung kamakailan ni NBI Director Matubag na meron pa nga daw talagang additional Marines na re-knife pa daw para Yun nga ang problema natin. Hindi mo pa naririnig, binribe na. What respect can they expect from ordinary people kung hindi pa nagsasalita ay binribe na? O ngayon, bukas, pupunta dapat. O, may security threat daw, lalakdown din ang Senado. Eh, nakikita nyo naman one has to be really blind or stupid not to see these machinations. Bihira naman, oo. Kitang-kita naman saying na hindi sila sinuhulan. Hindi sila sinuhulan. Kung sinuhulan man, you prove it. Kasi alam nyo, in an investigation, when someone comes forward with an allegation, bagamat allegation yan, you take it at face value. Kaya nga may proseso tayo. Halimbawa ako, lumabas ako, sinabi ko, si Jan Consulta, sinuntok ako. Siyempre, ibablatter ko yun, imbestigahan yan. O Jan, sinuntok mo ba ito? Saka magpaliwanag si Jan. Ito, hindi pa. Pumunta pa lang ako sa polis, uy, sinuntok ako ni Jan Consulta. Baka naman hindi ka sinuntok, baka nagkamali lang, di ba? O baka nadulas lang, tamaan yung mukha mo. Yun ang nangyayari, para tayong mga luko-luko na rito eh. Nakaharap na investigasyon. Ay, willing sila sa BRC. Kaso po nga, bukas daw, ilalockdown ng Senado. Kita nyo na. Very obvious, very obvious. Senator Villa Cayetano po yun dapat yun. Ay, dapat yun kasi ang legal. At yun po, alam nyo, ginugulo nila yung Avellino. Well, I can talk here until my face is blue about Avellino. Pero, alam nyo, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yung ba nagsasabing ang Avellino versus Cuenco is authority for the session na nangyari na kung saan ginawang pro tempore at acting president si Win Gatchalian, that is one huge baloney kung susuriin ninyo. Hindi nila binasa yung Avellino dahil tamad sila o comprehension challenge sila. Walang ako, pupusta ako, turo nyo sa Avellino kung anong majority ng court na nagsabing 12 is enough. Wala po, wala. 4-4 ang voting noon. At ang mismong Avellino, sinabi lang nila, hindi namin pakikialaman yan because that is a political question. Bakit? Because under the 1935 Constitution, yung Section 1 ng Article 6 na in-expand yung judicial power ng Korte Suprema ay wala pa. So, malaki po noon ang, kumbaga, territory kung saan pwede mong sabihin political question that has been considerably narrowed down by the 87 Constitution. Pati yung majority, iba na po ang wordings ng 87 Constitution kesa sa 35 Constitution. Yung ruling, Avellino, matanda pa kay Tito Soto yung ruling na yun eh. Bago yun, ang susundin mo under a different Constitution. Malaking kalokohan naman yun. Attorney, yung lockdown bukas, so ina-announce. Doon sa ayaw nilang papasukin yung 14 naman. Obvious naman bakit mo ilalakdown. Ngayon, itry nyo pumasok doon, ordinaryong tao ka. Mamamayan ka, kahit ako, pahihirapan ako pumasok. Ngayon lang nangyari yan. That is supposed to be the office of the representative of the people elected at large. Bago hindi mo papapasukin yung constituents mo. Di ba? But attorney, what is your basis of saying that na yun yung dahilan? Yun yung dahilan. Ano pa ba? Walang reason para i-lockdown mo ang Senado by deduction. By deduction. Do you think that is also an allegation? Alin? Walang evidence na Pero makikita mo sa pattern, di ba? We are all logical beings. Kaya nga homo sapiens tayo, di ba? Di ba? We are thinking men. Man is a logical creature. Makikita mo naman di ba? Kung anong moves. We're not naive. Unless pinanganak kakahapon lang at lahat paniniwalaan mo. Kita mo yung pattern si Ping Lacson na siyang involved sa maleta rin na hinaharang nung siya ay BRC chairman. Siyang unang-unang nagsabi, oy, may unrest ang military, may threat. Biglang papasok si Matibag, oy, may security risk ang Senado, kailangan i-lockdown ninyo. I mean, you have to be really, you have to be really dense not to see that something is wrong. Kahit naka-lockdown tomorrow, walang pupunta sa Senado, sa kampo? Yun ang inalaw sa amin. Ewan ko kung ipapatupad nila ngayon now that the cat is out of the bag. I'm not talking about Kiko Barsaga. Papaano yun, attorney? Ready sila, kaya nga nag-lockdown Sir, hindi na... Okay lang. I'm sorry. Where is? Hindi ko alam
Kahapon kami last nagkita for breakfast when I was given instructions. Anong instruction niya sa'yo? Lawyer client na yun. Sir, so hindi Okay. na kayo na-surprise doon sa sinabi na rin nila, banggit ni Senator Lacson, yung raw and sketchy information na meron na rin kung naliligalig sa hanay po ng arm. Working in tandem yan si Lacson I have known him for a long time. May propensity to lie yan And I know why. First hand knowledge ko yan. Pero this is not the time nor the place to discuss that.